Hi guys, samahan nyo ako dito mag-debone ng belly natin guys. Request ng customer sa atin, i-debone yung belly natin tsaka slice ng pang-ihaw, pang-prito guys. So tinanggal ko muna yung maliit na buto dyan. And then para sa lahat ng mga baguhan, ganito tayo mag-debone ng belly natin guys. Hinihiwa natin yung buto sa gitna hanggang sa dulo. So pag nahiwa natin yan hanggang sa dulo guys, itinatanggal natin dyan yung pinaka-soft tissue ng nakadikit sa buto. Para pag hinatak natin yan mamaya, madali nating matatanggal yung mga buto ng belly natin. At ito nga yung ipapakita kong diskarte sa inyo guys. Hiwain nyo lang yung buto hanggang sa matanggal nyo yung soft tissue. Pag natanggal nyo yung soft tissue, ihiwalay nyo lang yung soft tissue sa buto. Tapos ganun lang paulit-ulit lang hanggang sa matapos nyo lahat ng buto dyan na hiwain sa gitna at may hiwalay lahat ng soft tissue. So ito isa sa madaling paraan na pagde-debone ng belly natin guys. At makakatulong to para sa mga nagsisimula pa lang itong pagde-debone ng belly na to. Magagamit nyo rin to kung mahilig kayo magluto sa bahay. Lalo na pag mayroong mga birthday or any occasion sa inyo guys. Lalo na rin sa mga content creator na mahilig magluto or yung pagluluto, yung content nila, magagamit nila to guys. At maraming pamamaraan ng pagde-debone ng belly guys. Hindi lang yung gantong ginagawa natin. Ito lang yung pinapakita ko sa inyo kasi ito yung isa sa pinakamadaling paraan na ginagawa ko na pagde-debone ng belly natin guys. Although wala na kasing purpose dito yung buto ng liempo natin, kaya gantong debone yung ginagawa natin. At kung gusto nyo naman mapakinabangan yung buto ng belly natin guys, pwede nyo rin i-debone yan na may kasamang laman. Syempre pagka dinebone nyo yan na may kasamang laman, American ribs na yung tawag dyan. At pwede nyo rin yan ikaldereta or isinigang yung buto ng belly natin guys. Ang magiging problema lang talaga natin doon, magiging manipis na lang talaga yung liempo natin doon. Kung gusto nyo ng pang-ihaw, pang-prito, hindi na lang siya ganong kalapad. Kasi nga yung laman mapupunta na ron sa buto, natatanggalin natin kung pansinigang at pang-kaldereta yung gagawin nyo sa buto. Kaya yung request natin ng customer, tanggalin lang yung buto, pang-prito, pang-ihaw. Kaya ganito yung ginawa nating deboning guys. Yung ganitong deboning na request ng customer natin pangyayamanin talaga guys. Kasi tatapon na lang yung buto. Ayaw rin nilang kumain na may nakakasagabal na buto sa kanila para tuloy-tuloy yung kain nila. At syempre kapag walang buto, safe na safe sa mga bata yan tsaka sa mga senior para hindi sila matusok ng buto kasi alam naman natin ang buto ng liempo ay talaga matalas din talaga. Kaya kung ikaw ang tatanungin, ano mas gusto mo, yung may buto o walang buto? At tapos na nga natin tanggalin yung mga soft tissue sa belly natin guys. Pupukpukin naman natin yan ng meat cleaver para lumabas yung tinatawag nilang pinakang ulo ng buto ng belly natin. Or pagka nahiwalay natin yung soft bone sa pinakang dulo ng buto ng belly natin, mas madali natin matatanggal yung mga buto ng belly natin dyan guys. Ganyan lang yung ginagawa ko, pinupukpuk ko lang. Pwede nyo gamitan ng meat cleaver at pwede nyo nga rin gamitan ng kamay yan kung gusto nyo pukpukin guys. Pero syempre, mas maganda kung meat cleaver para mas madali. Yan, pinupukpuk lang natin yan para lumabas yung mga ulo ng buto ng belly natin dyan. Tapos, pag nagawa natin lahat yan, hahatakin natin yan. Dalawang technique yung makikita nyo rito guys. Kasi yung pinakadulo ng buto, yan yung unang tinanggalan natin ng soft tissue. Napakaiksi kasi ng buto dyan. Kaya nahihirapan talaga tayong pukpukin or palabasin yung pinakadulo ng buto ng belly natin dyan guys. Kaya subukan natin yung isang technique or diskarte na paghahatak dito. Dahil madudurog talaga yan pag pinukpok natin ang pinukpok. Pwede nyo rin gawin yan guys pag ayaw talagang lumabas ng mga ulo ng belly nyo guys. Ayan yung diskarte yung pwede nyo gawin. Dalawang diskarte yan. Sa dulo lang pagka ayaw lumabas ng mga ulo. Ganun yung isang diskarte na pagtatanggal ng buto ng belly. At ito naman yung pangalawa, yung ginawa talaga natin, yung pinalabas natin lahat ng ulo ng belly natin, ano. Napakadali lang at napaka-smooth lang atakin yan kapag nagawa nyo yung ganyan diskarte guys. At kita mo naman kung gaano kakinis dyan yung buto ng belly natin. Talagang kahit aso mangangayaw dyan pag binigay mo yan. At after nga natin i-debone yung belly natin guys, i-slice naman natin yung belly natin dito pang liempo, pang ihaw at pang prito. Yan, gagawin natin yan. Medyo mahirap lang din talaga mag-slice kapag walang buto na yung belly natin. Pero gagawin natin yung best natin para magawa natin yung request ng customer natin. Tulad na nga nasabi ko, pang ihaw, pang prito, pwede makapal, pwede manipis. Syempre, pipilian na lang din ni customer yan kung ano yung pang prito niya, kung ano yung pang ihaw niya. At itong unang slice ko nga, medyo kinapalan ko ng konti. Para yung mga susunod natin pag i-slice dyan guys, pang ihaw, pang prito, pwede na yan. Yung medyo makapal, masarap din yan, pang prito guys. Bakit naman kasi sa pang prito yung sobrang nipis? Syempre, di naman tayo magtitinda. Yung ginagawa lang ng pang prito na manipis talaga, yung mga pantinda guys, para kumita rin sila. Pero pag pang bahay naman, syempre, mas maganda yung medyo makapal para juicy pa rin kapag naluto. At umabot ka na nga sa part ng video na to guys, kung ikaw order sa akin, pasado ba sa'yo yung ginagawa ko or hindi? Lagay mo naman dyan sa comment section para na sa gano'n, mas ma-improve pa natin yung ginagawa natin na meat cutting dito guys. Syempre, gusto ko rin ma-improve yung mga ginagawa ko para sa mga customer natin at hindi para makipagpagalingan o makipagpalupitan sa mga veterano. Dahil ako hindi naman po ako veterano sa larangan ng ginagawa ko. Ako po ay isang baguhan sa lahat ng veterano. Kaya tuloy-tuloy lang talaga tayo sa pag-upload ng mga video na ginagawa natin. Pag marami nang
mabash natin ay yun yung ginagawa kong gasolina para mas lalo ko pang pag-usayan at lalo ko pang improve yung ginagawa ko guys. Kasi hanggat may nakikita silang pagkakamali sa ginagawa natin or hindi sila nalulupitan sa ginagawa natin, ibig sabihin meron pa tayo dapat improve. Para sa akin kasi ginagawa ko lang positibo yung mga negatibong comment sa akin guys para mas lalo ko ma-improve yung sarili ko, no? Hindi naman kasi talaga ako kalupitan. Marunong lang tayo mag-slice, marunong lang tayo mag-deboning. Pero pinaka-importante sa akin guys, kaya tuloy-tuloy lang tayong gumagawa ng video. Hanggat may gusto matuto, ginagawa natin yan. Nag-share tayo ng knowledge natin hanggang sa abot ng mga kaya natin. Pero syempre, tulad nga na sabi ko sa inyo, hindi ako ganun kalupit, hindi ako ganun kagaling, katulad ng mga veterano guys. Pero ang importante, nakakapag-share ako ng knowledge ko sa inyo about sa ginagawa ko, about sa mga napag-aralan ko, about sa mga natutunan ko. Kaya ngayon, alam nyo na guys, ako nga pala si Kim Joy, isang baguhan sa lahat ng mga veterano at isang veterano sa lahat ng mga baguhan. Maraming salamat and peace out.